President Bongbong Marcos nagdeklara na ng open war laban sa mga Duterte? All-out war na ba to? Kasi napansin po natin, kahit na ng mga loyalista, kahit binibira ng katakot-takot na batikos si President Bongbong Marcos ay nananatili siyang tahimik. Sabi tuloy ng marami, masyadong mabait ang ating Pangulo. Ang hindi po natin alam, naghihintay lang siya ng tamang pagkakataon to strike back. At dumating na po ang panahon na yan. Doon po sa mga proclamation rally ng alyansa ni President Bongbong Marcos mula Luzon, Visayas, Mindanao, narinig po natin na binabanatan na ni Pangulong Bongbong ang mga kalaban. Partikular na ang grupo ng PDP laban o ng mga Duterte. Sabi ng iba, it's about time. Dapat noon pa daw. Para naman sa akin, hindi. This is the right time. Hinayaan lang ni Pangulong Bongbong na magsalita sila na magsalita, bumatiko sila, bumira sila. Hindi po si President Bongbong ang nasisira, kundi sila. At ngayong sirang-sira na sila sa mata ng taong bayan, bumanat na po si Pangulong Bongbong. At ito na nga, nagulantang ang mga kalaban. Dahil sa pagdeklara ni Pangulong Bongbong ng open war, binanatan niya na yung korupsyon, yung West Philippine Sea, yung war on drugs, pero kasama na rin kaya ang impeachment dyan ni Sara Duterte? Pakinggan po natin ang paliwanag ng isa sa paborito kong pinakikinggan, ang napakagaling na political analyst na si Ronald Llamas tungkol sa mga issue na to. Panoorin po natin. Secretary, bigyan mo nga kami ng matindi-tinding pag-analisa diyan. Ano ba? Anong basa mo? Sa mapipilitan ba yung Senado na mag-convene ng mas maaga-aga o hindi? Paninindigan nila yung July 21 na simula ng impeachment? Well, dalawa yung pwedeng pressure dyan. Yung isa ay popular opinion. No? Pag makita nila na ang popular opinion ay galit na galit sa kanilang pag-delay dito sa pag-convene sa trial court, ay tingin ko yung iba ay magdadalawa, tatlong isip. No? Ikalawa, kung hihingi yung presidente ng special session. Yung sinasabi ni Senate President Chis Escudero na pwede lamang humingi ng special session yung presidente kung yun ay i-request ng Senado at kung yun ay in relation lamang sa legislation. Wala sa Constitution yun. Tatlo, apat na basa ako ng provision na yun eh. Ang linaw-linaw, the President can call for a special session. Walang qualification. Walang qualification na ito ay para lamang sa legislation or ito ay para lamang or pag ito ay hilingi lamang ng Senate President. So walang ganong klase. Hindi ko alam kung saan hinugot ni Senate President Chis Escudero. Dahil ang linaw-linaw sa ating konstitusyon, yung utos shall forthwith proceed. Ibig sabihin, ngayon din. No? May mga iba dyan nagsasabi, iba-iba daw ang definition ng forthwith. Hindi ko naman alam kung saan diksyonaryo nila kinuha yun. Dahil lahat ng diksyonaryo, ang linaw-linaw ng definition ng forthwith. Oh. Hindi siya ibig sabihin na fourth month. Walang ganon. Walang fourth month. Tulad ng sinasabi sa SONA raw. Forthwith. Agad-agad, immediate. Yun ang ibig sabihin nun. Hindi naman tayo ganong katalinuhan, Alvin, Doris. Pero kahit naman hindi tayo ganong katalinuhan, alam naman natin ang ibig sabihin ng forthwith. Tama. Pero anong basa mo, Sek? Sa palagay mo, dahil sa tindi nga ng palitan, nakita mo yung patot sa dahan sa kampanya, ang basa mo ba ay sooner rather than later, the President is going to call for a special session? Well, alam mo naman yung presidente, no? Medyo iba yung kanyang karakter, no? Passive-aggressive, no? Conflict-averse. Pero ngayon, malinaw na dun sa kanyang kampanya. Halimbawa, yung unang araw at yung mga sumunod, no? Nung sa Lawag, sa Iloilo, sa Davao mismo, malinaw na open warfare ito. Binanggit na niya yung mga matagal nang binabanggit. Yung usapin ng tokhang at saka extrajudicial killings at crimes against humanity. Binanggit na niya yung West Philippine Sea, yung betrayal ng ating national sovereignty ng mga Duterte. Binanggit na niya yung corruption, katulad ng Palmary, etc. Binanggit na niya yung mismanagement ng pandemya, etc. So, ngayon mo lang nakita yung presidente na nagsasalita ng ganito. No? Mismo doon sa bailiwick nila sa Davao. Anong ibig sabihin nito?
mensahe ito sa kanyang mga kaalyado sa Senado na are you with me or are you against It's me? me. Mm. Oh, so, paano to? May commandment yung konstitusyon, utos, na simulan na ang Senado as a trial court. Ngayon, naglabas na rin ang presidente. No? Ito ay guhitan na. Ito ay gera na. Kayo ay kakampi ko ba sa gera o hindi? Dapat majority ng Senado kakampi niya. Diba? Administrasyon yung karamihan doon eh. Ibig sabihin, paano yan? Clear signal sa kanila. Wala nang patumpik-tumpik, wala nang alinlangan, no? Hindi, pero Kaya- ang tanong doon is, kikilos ba yung Senado without the imprimatur of the President through a call for a special session? Ibig sabihin, magbabago ngayon ang isip, babaliktad, magto-turn around ngayon si Senate President Escudero ngayon kasi ang standing niya, no, we cannot do that. The earliest should be July. Ay, actually, June nung una, June 2, sabi niya, June 21, yung pagbabalik nila, June 2 ata, tapos yung last naman, July naman ngayon. Sona na. O, after Sona daw. Oh. Pero saan ba nang gagaling si Senate President Chis Escudero? Sa Senado kasi, meron ka lang simple majority, tanggal ka na as Senate President. Ang tingin ko, karamihan ng mga senador, kinausap siya, uy, huwag mo namang gambalain yung aming bakasyon. Naka-reserve na yung aming mga plane ticket at yung aming mga hotel at yung aming mga restaurant. Gusto naming magpahinga. No? Ang late ng sinabmit ng impeachment. Kaya gusto namin ituloy yung aming bakasyon. Ikalawa, may mga 7 re-electionists at merong mahigit 3 na tatakbo sa local election. Ayaw nila na malagay sa spot. Dahil kung magkakaroon sila, makikita na sila ay for or against impeachment, mababawasan sila ng boto. So mas mabuti na after election na lang. No? After election na lang. So yun yung pinanggagalingan ng malaking bahagi, at least 10 yan. Yung iba naman ay meron ng calculation na makakasama sa kanila ito sa 2028. Dahil baka mawala yung kanilang possible na botante sa Mindanao. Baka mawala yung posible nilang botante sa Iglesia ni Cristo. So, lahat yan is about political calculation. No? Pero, Alvin, Doris, wag mo kalimutan. Nung impeachment ni Corona, minority ng mga senador ang pagkiling for impeachment. Minority, maliit lang. Pero after nung dulo, nung nagkaroon na ng botohan, yung minority naging overwhelming majority, naging 20. So, marami pang pwedeng mangyari. Pressure galing sa gobyerno, pressure galing sa tao, no, etc., etc. So, kahit ganun yung balance ngayon, iyan ay pwedeng dramatically magbago, no, batay sa iba't ibang mga factors or variables. Pero paano kaya talaga mapapabalik? Ikaw na rin nagsabi, yung kanilang visa, andyan na eh. Hotel, andyan na. Aeroplano, andyan na. Paano mo sila mapipilit na bumalik? At sundin kung ano ang sinasabi ng konstitusyon. Sa ngalan ng ano sila babalik? Hindi naman siguro sa ngalan ng pag-isa. Wala kayo hinihingi nila. Di ba? No? Hindi ko naman sasabihin kung ano yung hinihingi nila. Pero sigurado ko mas mahal sa pandesal. No? Pero, ayun nga, may pressure sa kanila, yung commandment ng konstitusyon. No? Walang patumpik-tumpik yun. Talagang utos yun. Ikalawa, ay yung Article 11 ng ating konstitusyon, parang sinasabi, ito ay sui generis. Ibig sabihin, ito ay bago. Hindi ito yung normal na proseso nila sa Senado. No? Naiiba ito. Unique ito eh. Impeachment ito eh. Ibig sabihin, yung normal process nila na, uy, magbabakasyon muna kami. Uy, kukonvene namin yan after ng election. No? Uy, kailangan in plenary kami. It does not follow. Dahil nga naiiba na yung utos ng konstitusyon sa kanila. No? Na ang utos sa kanila ay forthwith proceed. No? Yung in-emphasize ko yon, no? At ikalawa, ito ay sui generis. Doris, pinapa-impress lang kita kaya gumagamit ako ng Latin. Aha. No?
kunyari, nauunawaan ko yung sinasabi Meron ko. din akong alam, Duralex said Lex Pyrex. Masarap yan. Pag nag-take ka, no? Ako yan, no? Tsaka panghuli ay Alvin at tsaka Doris, yung inuulit ko, popular pressure. Kung ang tingin nila, yung kanilang political calculation na dati ay para i-delay ang impeachment, ang trial, kung may popular pressure, yung kanilang political calculation ay magbabago rin. No? Dahil survival nila ang nakasalang at yung kanilang itsura sa kasaysayan ay nakasalang. Oo. Halimbawa, kung bubuksan yung bank account ni Vice President Sara dahil sa impeachment, bubuksan ng AMLA, ililift yung bank secrecy laws. Tapos mapapatunayan, katulad ng sinasabi ni Senator Trillanes, na may pumasok ng milyon-milyong pera galing sa mga drug lords, pogo lords, at wetting lords, at lahat ng klase ng lords. No? Anong itsura nila? Kung hindi nila itutuloy itong impeachment forthwith, no? Ay, ibig sabihin ba yan ay pinoprotektahan nila ang isang kriminal? So may ganun ding pressure. Pag nabuksan yung bank accounts ni Sara at makita na meron ngang totoo na mga pinanggalingan ng pondo galing sa mga criminal elements. Pero may clamor ba? Anong basa mo? Sa ground, Yun nga eh, may clamor ba to actually proceed now, forthwith? O hayaan mo na ang tao busy sa mga buhay nila? Well, ang batayan ko lang dyan, yung dalawang impeachment natin, Alvin. Yung kay Erap at saka kay Corona. Alam nyo, pag may impeachment, lahat ng Pilipino, abogado. No? Lahat nanonood. No? Halimbawa, yung Quadcom, ilan na nanonood nun? 9-10 million. Unprecedented yun. Walang nanonood ng ganun. Dito sa impeachment, ang daming nanonood nung nakaraang dalawang impeachment. Pati mga nagiinuman sa kanto, sa sari-sari totoo. store, pati yun, Oo. abogado. No? Kanto drama ito para itong Netflix miniseries. Marami Kaya kang kakompetensya, Ronald. Pag Oo. ganyan, lahat analyst. Hindi lang Lalabas si lahat Ronald ng Llamas, analyst, lahat. oo. Totoo. Oo. Totoo yan. No? So, ang sinasabi ko lang, Alvin, Doris, ang perception, ang outrage, yan ay nakikreate. Nakikreate yan eh. Paano, sa ating panahon ng social media, pwedeng overnight, magbago yan eh. Pwedeng overnight, magalit ang mga tao eh. Iba na yung mundo natin ngayon eh. Iba na yung mundo natin ngayon, no? Kami nga ni Doris, pwede na kami tumakbo ng presidente. Pag bigla kaming may ginawa na nakapukaw sa imahinasyon ng mamamayan. Overnight. Okay, kayang ganon. Sige. Thank you, Sec. Maraming salamat as always. Thank you. Maraming salamat sa insights mo. So ayan, matapos nating mapakinggan si political analyst Ronald Llamas, gagalaw na kaya ang kampo ni Chis Escudero at sisimulan na ang impeachment trial ni Sara Duterte? Ano sa tingin ninyo? Comment lang po down below and I will see you in my next video. Diyos ti Agnina.